Praise God. Tinatakpan ko pa naman yung aking malaking tiyan. Purihin ang Diyos. Sige po, let us all sit down. Have your seat. Mayroon po dito sa harapan. Sige po, fill up po muna natin. Praise be to God. Praise be to Jesus. Sige po, makakaupo ang bawat isa. Sino po ba ang nakaranas ng presensya ng Diyos? Ang gusto ko sabihin niyo po, tumayo kayo, sabihin mo, ako. Okay, sino po ba ang nakaranas ng presensya ng Diyos? Ay, grabe. Hindi kayo nagfa-follow ng instruction. How will God bless you to the fullest? Hindi kayo sumusunod. Sabi po, if you love me, obey. Okay, ano ang sabi ko? Alam niyo po, ito po ay declaration. Alam niyo po ba, itong JB Rim dito, nung sinabi ng Diyos sa akin, anak, shepherd my flock, sabi ko, Lord, babae po ako. Anak, shepherd my flocks. Lord, maliit pa mga anak ko. 3 beses niya ako sinabihan, anak, shepherd my flocks. Umiyak na lang ako. At nang sabi ko, Lord, sinong kasama ko? Ako. E di, nagsimula kami. Si Lord talaga ang kasama namin. At ngayon, nandito kayo. Nagkaroon tayo ng JB Rim. Sige nga po, pumalakpak. JB Rim, Bagong Silang. JB Rim, Negros lang ang wala dito at saka Saudi Arabia. JB Rim, Bataan. Praise God. Andito po yung 4 natin ng mga kamanggagawa kasama nilang kanilang pastor. JB Rim, Bulacan. JB Rim, Regalado. So purihin natin ang Diyos. At purihin natin ang Panginoon. This time is the time to listen sa kanyang salita. Iko-confirm ng Diyos yung mga pagpapala na ibinigay niya sa atin. Amen po ba? So, praise God. At purihin ang Diyos. Alam niyo po ba kung bakit ako late? Mag-alas 3 na kami umalis sa bahay-sambahan na ito. Anong ginawa namin? Pagkatapos ko mag-grocery para sa church, pagdating dito maglinis ng hanggang madaling araw. Kaya kanina, inis na inis ako sa kasama ko. Binilang ko, lahat ng gusto niya, binigay ko. Ang gusto ko naman, tinulugan ako. Naglilinis kami ng ating kapatid, Sister Nita. Tinulugan po ako, yung inaasahan ko na binigay ko, yung gusto niya, pero yung gusto ko, hindi niya naibigay. Kaya kanina, hindi ako makapunta dito hanggat hindi niya masabi sa akin na, sorry po, sorry. Dahil hindi ako makapag-release ng forgiveness, ayoko tumayo na may sama ko ng loob. Inano ko po sa ministry leaders yung maglilinis sa awa ng Diyos, walang nag-volunteer. Pero sabi ko, ganun talaga, Lord, ang gusto mo talaga. Lahat ang dami kong award pagdating sa kalangitan. Linis, lahat. Kaya po mga kapatid, kanina talaga sabi ng isa, sabi niya, Madam, alas 9 na. Hindi ko pa rin natatanggap yung sorry. Hindi pa rin ako nakakapag-release ng forgiveness. Kasi talaga ang sama ng loob ko, nagpabili ng cellphone, pinalagyan ng yung cellphone, lahat, pati sabon, lahat, mga yun binigay ko, maliban cellphone, babayaran niya, installment. Pero, yung maglilinis kami, linis ako dyan, linis. Kasi pagdating ko dito, hindi pa tapos si Nita, susunduin ko. Alangan naman iwanan dito yung nag-iisang naglilinis. Tapos, ang ginawa ko po, tinulungan ko. Tapos ngayon, kaya pagdating nyo dyan, malinis na. To God be the glory. Thank you sa inyong cooperation.
i-maintain na lang ang kalinisan. Amen po ba? Pinaghirapan, halos di ako nakatulog at purihin ang Diyos. Pero ang lakas ay ibinigay ni Lord. Pag-release niya kanina ng sorry, tapos akyat na ako sa taas ng bahay. Sabi ko sa kanya, binalikan ko, I release forgiveness. So okay na po ako. Kaya sa Diyos ang papuri, talagang grabe ang pagkilos ng kaaway. Kaya mga leaders, pag kayo ay tinext, mag-responde kayo. Maraming salamat din po sa ating leader na nag-initiate yung women's ministry sa pangunguna ng ating kapatid. Siya po yung nag-initiate ng maglinis ng upuan. So, nagkaroon ng paglilinis 2 beses. Yung pangatlo, nanawagan na naman ako sa awa ng Diyos. Ilan lang din ang nagresponde. Pero sa mga nagresponde, sa Diyos ang papuri. Ang Diyos na po ang magbabalik sa inyo. Sa mga hindi, bahala ng Diyos maningil sa inyo. Okay? So, dahil tayo po ay one body. So, lahat yung paglinis ng upuan, kasama din po ako. Ganun talaga ang leader. You will lead. Pinangungunahan mo. Ganun ang leader. Pinangungunahan. Hindi yung leader nandoon, tapos ikaw, pag sinabing maglinis, di maglinis ka, leader ka. Pag sinabing leader na amano ng programa, gawin mo rin. Lahat magagawa natin through our Lord Jesus Christ. Amen? Okay, so, puri ng Diyos. Ngayon po, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. At ito po ihahatid ng aking matalik na pastor. Actually, dumating sa punto na itong pastor na ito, nagkasama kami sa isang mentoring, may nagme-mentor na pastor, pero wala naman ako talagang lubos na natutunan. So, puri ng Diyos, kasi that time hindi pa sila aware sa Holy Spirit. So, puri ng Diyos, sabi niya, minsan nasabi niya na parang gusto niya magpa-affiliate dito sa JBRIM. Nag-pray ako kay Lord. Sabi ni Lord, anak, wag. I-mentor mo lang sila sa prayer. Kasi siya po ay dati pong nasa Baptist Church. Lumaki po siya. Ano po yung sa Baptist Church? Hindi nila masyadong, alam nila may Holy Spirit, but they do not believe yung pong mga gawa ng Holy Spirit that we can also do what the Spirit is doing in our lives. So ngayon po, dahil nakinig po siya, tapos nakita ko may pangitain, sabi ko, Pastor, nakita ko pangitain, maraming kabataan ang dadalhin sa inyo. Truly enough. Ngayon po, pinagpapala po ang gawain nung nag-attend po kami ng December, or kailan ba yun yung kanilang EGR, pinagturo nila ako ng Holy Spirit, March, ay napakarami po ang kabataan. So, praise God. Kaya ngayon po siya po yung senior pastor ng Agape Church at talaga po siya po ay may isa lang magandang asawa. At grabe po ang relasyon nila. Dumating po sa punto na naging rocky din ang kanilang relasyon. At alam niyo po ba, ako nag-pray, na higit sa rocky ang aking relasyon sa asawa ko. Pero dahil ang Diyos, ako naman, hindi ako nakabase kung anong grabe ng relasyon. Nakabase ako sa relasyon ko sa Diyos. Alam niyo po, pagpunta nila sa bahay, alam ko, pinagpala sila ng Diyos. At alam niyo po, pag pinagpapala sila ng Diyos, sabi ko nga sa ating treasurer, pinag-pray lang po nila ako sa kanila. Ang love gift to, grabe. Kaya, nung minsan na-scam ako, ng 5,009, alam mo magkano binigay nila? 5,000. Tapos, may gift. O hindi ko na naisip yung scam kasi sila yung ginamit ni Lord para tugunan yung na-scam sa akin. Kaya ngayon, hindi na po natin pagtatagalin. Let us welcome, let us give a big hand to the servant of God. Let us call Pastor Jojo Miliete. Palapakan natin ang Diyos sa buhay niya. God bless.
Maraming salamat po, Pastora Judith. Isang maligayang 20th anniversary po sa JB Rin family. Ay, parang wala akong kausap. Happy 20th anniversary, JB Rin family. Alam niyo po, 90 to 95% na mamuka sa harap ko ngayon ay hindi ko nakilala. Kasi nung huli kaming pumunta rito, ay maraming bago. At ngayon po talagang mga bagong mga muka. Kaya natutuwa po ako dahil isang kagalakan na maimbita po ng inyong pong pastora. At naniniwala po ako dahil po sa kabutihan po ng Diyos sa kanyang buhay, ay isa po ako sa kanyang mga mentor at ang aming pong simbahan. So, anong oras na po ba? Tama po ba yung relo? 11:30 na. Okay? Sanay po kasi ako na maikli yung kantahan, mahaba yung mensahe. Pero ngayon baliktad, dapat pantay. Okay? Mahaba ang awitan, mahaba din yung mensahe. Pakitanong nga katabi mo, kaya pa ba? Ay iba, humihikab na eh. O ganito po, bawat humikab, binibigyan ko ng karapatan yung katabi mo na ikaw ay kurutin, ikaw ay kilitiin at gisingin dahil napakahalaga ng mensahe ng Panginoon. At ang binigay po na atang sa akin ni Pastor Judith is all about John chapter 16 verse 33 sa inyo pong ika-20th anniversary. Hindi madaling maging overcomer, pero kailangan. Naniniwala po ba kayo ron? Hello? Sa simbahan po namin, hanggat hindi nagre-responde ng tama, ay lalo pong umahaba yung aking introduction. Ang ating pong pag-uusapan is how to be an overcomer and how to live as one. So let me begin by praying. Muli po, inihiling ko ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Pwede po bang muli tayo tumayo at tayo po ay manalangin? Dakilang Diyos, sa oras na ito, patuloy kaming lumalapit sa inyo at aming Panginoong inaalala ang inyong ibinigay na bilin at mahigpit na utos sa lahat ng inyong salita. Higit sa lahat, sa mga ganitong panahon, batay sa Juan 16:33, na kaming lahat ay pinagkalooban nyo na ng kapangyarihan na magtagumpay dahil nasa sa amin na ang banal na Espiritu. At habang kami naghihintay ng inyong muling pagbabalik, ang aming pong pakiusap ay hindi lamang naming maalala, higit sa lahat, mamuhay kami ng merong kapangyarihan at merong Panginoong pagpapasakop sa inyong otoridad. Sa pagsubok man, sa mga tukso, at sa lahat ng maaaring krisis naming pagdaanan, naniniwala kami batay sa inyong mga pangako, tutuparin ninyo ang lahat ng inyong mga sinabi. And this day, Lord God, I proclaim that this JB Rin family, that Jesus Blessed Redeemer International Ministry, from here in the Philippines and even abroad, ay inyo pa pong dadagdagan ng 20 more years and beyond. Naniniwala kami, Panginoon, na nagsisimula pa lamang kayo sa ginagawa ninyo sa bawat isa na leader, mga membro ng bawat pamilyang JB Rin. At kami po'y naniniwala, hindi pa po kayo tapos because the best is yet to come. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng liderato ni Pastora Judith at gayon na rin, Panginoon, ng leaders ng iglesyang ito at sa lahat ng mga satellite at daughter churches, kumilos na malaya ang banal na Espiritu. Ito po muli, Panginoon, ang aming pong dalangin. Pagpalain niyo rin ang inyong salita at ang inyong mensahero sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo na po kayo. So, i-testing po muna natin kung susunod yung ating pong clicker. Okay, sige po. So, be an overcomer. Ito po ay instruction sa John 16:33. Paalala ng Panginoong Kristo that in this world, you have troubles, you have crisis. We can all experience hardships. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, but be of good cheer. Be encouraged because I have overcome the world. At ihimay-himay natin yan ng unti, mamaya ng konti. Magbabasa po muna tayo, bear with me. Pag nakita niyo po ang simbolong ito, anong pumapasok sa inyong isipan? Nike. Anong brand po siya? Brand ng sapatos.
Alam niyo po ba, sa New Testament, ang word na overcome at overcomer came from the Greek word nikao. Hindi po nakaw, nikao. Ang ibig po sabihin nito is to win, to overcome. Sa Tagalog po, magtagumpay sa kabila ng lahat ng uri ng pasakit, pagsubok, tukso, sa kabila ng mga problema. At and also in the New Testament, at the end of each letter to the 7 churches, beginning in Revelation chapter 2 verse 3, there is a promise to the one who overcomes. May pangako ang Panginoon sa lahat daw ng mga anak ng Diyos na nagtatagumpay, hindi nagkukwit. Pakasabi muli sa iyong katabi, bawal ang mag-quit. Bawal ang umayaw, lalo na sa mga panahon ito na malapit nang dumating ang ating Panginoon. This also includes that He will what? He will not be hurt by the second death. If you are an overcomer, you will never be afraid of death. And even the second death. Pastor, ano yung dalawang uri ng kamatayan? Yung unang uri ng kamatayan ay yung pagkahiwalay ng ating katawan sa kaluluwa. Alam na naman po natin lahat yun. Pero yung pangalawang kamatayan ay hindi po natin masusumpungan dahil pangako ng Panginoon, to those who overcome, you will never experience the second death, which is what? The spiritual death, o yung total separation from our God saka sa atin. Hindi na tayo mapapahiwalay, kaya napakahalaga na ang isang tao ay tunay na ipinanganak na muli, born again. Because you only die once, but you live or you are pinanganak ka ng 2 beses. Ang tao, pag pinanganak ng 2 beses, 1 beses lang mamamatay. Pero ang tao na 2 beses na namatay, at 1 beses lang siya namatay, at hindi siya nabuhay ng pangalawang muli, mamamatay siya ng pangalawang beses. At yun ay sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi po ng Revelation chapter 3 verse 5, pangako ng Panginoon, tayo din daw ay susuotan ng puting mga bihisin, or we will be clothed with white garments. Ito yung mga pangako sa pagiging mananagumpay. Ang dami palang benepisyo ng overcomer. Pakitignan nga katabi mo, tulog na ba? Hindi niya na-overcome ang antok niya. May pangako ang Panginoon, and Jesus says, He will not erase His name from the book of life. Amen. A true overcomer, your name and my name will never be erased in the book of life. Sa langit po kasi, mga kaibigan, mga kapatid, walang pambura, lalo na sa mga mananagumpay. Alam niyo po, ang ating pong pakikipagtunggali dito lamang sa lupa. Sa langit, wala na pong krisis. Wala na pong threat ng digmaan ng World War III. Wala na pong threat na ikaw ay tatanda. Wala nang threat na ikaw ay magkakasakit. Wala nang threat ng anumang bagay na ating na-experience sa mundong ito. Kaya sa langit na lang tayo magpahinga, kaibigan. Dito sa lupa, go lang tayo. Amen? Magtagumpay lang. Sige lang ng sige. Sabi nga ni Santiago, sabi nga po ng isang propeta ng lumang tipan, patay kung patay. Parang ayaw yata. Ako lang ba? Kami lang ba ni Pastora Judith ninyo ang handang magtaya ng buhay, ng lakas at ng lahat para lamang mapagtagumpayan natin at masunod yung sinasabi ng Panginoon? Ang dami po mga kaibigan, kulang ang oras ko. Siguro, kaya nyo ba ng 30 minutes? Okay lang po ba 30 minutes? And 3 hours? Pag nasarapan po ako dati-dati po kasi bagong graduate ako, 15 minutes lamang po, amen na ako eh. Ngayon, pag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, kahit na kalahating araw, kahit na 3 sunod-sunod na kwento ay kaya mo. Pero alam niyo po, ang simbolong ito dapat po ma-redeem. Kasi, sabi ko sa inyo nga kanina, the word overcomes is translated from the Greek word nikao. At ginamit ito ng mundo na dinerive at doon ginamit ang salitang Nike. Sa kanila, ito ang Diyos-Diyosa ng katagumpayan. As Christians, we must redeem this word from the Greek, which means nikao, or a derivative of the English simple word which means overcome. Siguro maganda, baliktarin natin yung symbol. Pag binaliktad mo, dapat symbol natin, ganyan eh. Atin dapat yan eh. Alam niyo po ba, maraming inagaw ang mundo at ang demonyo na dapat sa atin? Ang salitang hallelujah, na-research ko,
ay supposed to be exclusive lamang para sa mga mga tunay na anak ng Diyos, hindi pwedeng gamitin ng hindi nakakakilala at kumikilala sa tunay na manlilikha at tunay ng Diyos ng sanlibutan at ng buong mundo. Amen. Alam nyo, pag hindi kayo nag-amen, parang hindi nyo in-acknowledge na ikaw at ako ay gawa ng ating pong Diyos at isa sa kanyang titulo ay Amen. And one of the shortest name and title of Jehovah, Yahweh, is the word Jah, J-A-H. So isa yun sa mga marami niyang pangalan kasama ng salitang Amen na dapat ay ating pong bukang bibig. Instead na mura, dapat hallelujah. Amen. Mahina pa rin. Di pa po ako dumarating doon sa meat of the matter. Let's continue. To be an overcomer is to be victorious. Kaya ang ganda ng kanta nyo kanina, na doon sa kanta nila, ang may suot po ng victor's crown ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At dahil yung putong na yon na nasa kanyang ulo, that means yung crown na yon ay hindi maluluma, hindi maaagaw ni numan. The God that we are serving is a God of victory and triumph. That means anything that we experience in this world, in this timeline, are just temporary. Say it with me, temporary. Ang permanente, kaibigang kapatid, ay kapag nandoon na tayo sa kanyang presensya. Sa bagong Jerusalem na may mga bagong pangalan na nakaukit sa ating mga noo at yung pangalan na yun ay yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang dami, pag binasa nyo po, kulang yung oras ko na 45 minutes para sabihin yung mga punto dito. Kagabi nga po, galing kami sa kasalan, sabi ko, Panginoon, meron akong 10 punto. Paano pag sinabi ni Pastor Judith, hanggang 5 ka lang? Paano lang yun? Sabi ko, sige, hatiin ko. Kasi may 10 katotohanan na dapat nating malaman na kapag tayo ay mananagumpay, merong ibibigay na gantimpala ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. At dahil kulang sa oras, 5 na lang. Unless na next year o sa susunod na pagkakataon, imbitahan niyo ulit ako dito, dudugtong natin yung part 2 kung hindi pa kayo madadala at ako ay pagbibigyan pa rin ni Pastora Judith. So an overcomer is a victorious individual. It is to win at life. To be an overcomer is to accomplish the purpose for which God designed us. When we accomplish our purpose, we have won. Amen? Panalo tayo. Kahit na minsan may sakit, kahit na minsan nag-struggle, kahit may mga araw na wala tayo sa mood, tuloy pa rin ang ating pong goal, and that is to give glory to God while we are living. So when we do and accomplish our purpose, panalo ka. Sabihin mo kapatid, panalo ka na. The moment you receive the Lord Jesus Christ as your Savior, your God, and your Creator, you had already won. Panalo ka na. Mukha lang lugi yung mga mukha natin, paminsan-minsan, pero panalo na tayo deep inside. Yung banal na spirito na nasa sa atin, yun yung nagbibigay ng tulak sa atin. Anak, diretso lang. Nandito ako. Kaya mo yan. Andito ako. You plus me equals majority. It doesn't matter kung sino ang sumunod sa atin. Ang mahalaga, kasama natin ang Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Tayo at ang Diyos, majority. Sapat po yun at higit pa. At alam niyo po ba mga kaibigan, pag sinabing disenyo, dapat doon lang tayo umikot kung saan tayo tinawag at dinisenyo ng Panginoon. Halimbawa, ito po mineral water. Saan po to dinisenyo nung ito ginawa? Pwede ba itong pangkamot ng likod? Pwede. Pwede. Pero hindi yung disenyo. Hindi 100% na magagawa niya yung pagka-disenyo sa kanya. Amen po ba? Kung ano yung disenyo, dapat doon tayo sumunod at lumugay at magpasakop sa Panginoon dahil doon tayo mamamaximize sa ating buhay. Kaya walang regrets. Ako'y naniniwala pagka ang tunay na tao na kumilala sa Panginoong Jesucristo, ginawa niya yung disenyo at plano at purpose at target ng Diyos sa kanyang buhay. Walang regrets. Araw-araw masaya. Walang araw na boring. Nagiging boring lang naman kapag hindi natin nagagawa yung akala natin, pangarap natin eh.
Pero pag inuna natin ang Panginoon, batay sa Mateo 6:33, inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, lahat na lang ng mga bagay na needs mo o wants mo dito sa lupa, bonus na lang. Bonus na lang. Hindi ka na malulungkot. Mababawasan yung linya sa ating mga noon, nakakunot, araw-araw ano bang gagawin ko? Wala na naman akong pera, wala na naman, mawawala yun kasi alam mo na sukong-suko ang buhay mo sa Kanya. At walang salitang aksidente sa bokabularyo ng isang tunay na mananampalataya. Kaya pag tayo po ay Monday to Saturday, nananalangin, nagpupuri sa Diyos, pagkaangat natin sa pagkakaluhod, kailangan nating i-adjust, i-realign yung ating isip at puso. I am an overcomer. Say it with me, I am an overcomer. Hindi lang basta be an overcomer, I am an overcomer. Ako talaga ay mananagumpay. Kailangan lang minsan talaga paalalahan natin ating mga sarili. Isa pa pong usage o paggamit ng salitang nikaw sa Greek word. Sa maraming mga talata. Halimbawa, 100 po ito eh. Ginawa ko na lang 4 para sa inyo. Para hindi kayo makatulog. Okay lang po ba yun? 4 hanggang 5. Ginamit po yung word na nikaw. Greek word, which means to succeed, to win, to overcome. Sinabi po sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome, nikaw, by evil, but overcome, nikaw, with good. Nakuha niyo po? Yung salitang overcome, lumitaw dyan ang ibig sabihin, nikaw. Hindi Nike ha. Kaya i-redeem natin yung Nike, dapat atin yun eh. O yung nikaw. Sabi din sa John chapter 16 verse 33, which is your theme for this anniversary. In the world, you will have what? Tribulation. But take courage. I have overcome the world. 1 John chapter 5 verse 4, for whatever is born of God overcomes. Naintindihan niyo po ba yan? Ang sino mang ipinanganak na muli ay meron ka ng kapangyarihan magtagumpay dahil nasa sayo at nasa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Alam niyo kung anong ginagawa ng kasalanan? Alam niyo po ba kung anong ginagawa mga kapatid ng mundong ito? Tinatakpan lang yung potential mo. Gusto lang, binubulong ng kalaban, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka uubra, hindi ka pang international level, pang barangay level ka lang. Pero dahil may pastora kayo na pang international, ako'y naniniwala, hindi lang 7, hindi lang 14, hindi lang 21. Many leaders ang i-raise up ng Panginoon sa church na ito. Maniwala ka lang na sa potensyal, hindi na naman sa'yo eh. Hindi naman ikaw, hindi naman ako, hindi naman yung skill sets natin, hindi naman yung talino, hindi naman yung galing mo at yung gandang lalaki o gandang babae o yung gandang pagpuri mo rito. Ang mahalaga ay yung Diyos na nasa sayo. The Emmanuel, God with us, God in us. Kapag kasama natin ang Panginoon, palalahanan natin ating isipan at kumbinsin ang puso na ang iyong potensyal ay higit pa sa iyong inaasahan. Because God is greater in you than he that is in this world. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory. Ano daw yung katagumpayan natin? That has overcome, or nikaw, the world. Ano po ang nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 4? Hinighlight ko na po sa inyo, yung pananampalataya. Our faith will overcome all the crises, the problems of this world. So the basic idea of nikaw is to overcome obstacles, to overcome opponents, and achieve a win, a victory by accomplishing the desired objective. The use of the word nikaw is concentrated in the book of Revelation. Nakakalat po yan. But also it can be found in the Gospels and even in the Pauline epistles. In each case, when applied to believers, it applies to remaining faithful. Sa ating po mas mababaw na salita, yung salitang faithful ay katumbas ng salitang consistent. Ano ang consistent sa Tagalog? Consistent. Hindi ningaskugon. Isa sa mga ugali ng Espanyol na pinamana sa atin. Magaling lang sa umpisa. Huwag kayo mag-isip, sino kaya yun sa JB Rimang ningaskugon na hindi consistent? Sa umpisa lang magaling. Sa umpisa lang nandyan pag prayer meeting.
Sa umpisa lang masaya kapag umaawit ng praise the Lord, hallelujah. Pero habang tumatagal, palungkot ng palungkot. Nakaligtaan niya na siya ay binayayaan at binigyan ng kapangyarihan ng nikaw, an overcomer. Kapatid, ang nikaw is not only a word, it's a power. Power, divine power na galing po sa ating Panginoon. Hindi mo kaya, hindi ko kaya ang maglingkod sa Diyos ng wagas, ng tuloy-tuloy. Nangihina din tayo. Amen? Napapagod. Naiinis. Let me use the word of Pastora Judith kanina. Naiinis, tama ba? Pakitingnan katabi mo. Di ba minsan naiinis ka sa katabi mo? Pati sa likod mo? May mga pagkakataon na hindi kayo magtugma ang inyong ugali, ang inyong mga prinsipyo sa buhay. Pero ganun pa man, ang nagpapaalala at nag-a-activate ng kapangyarihan yun ay yung salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating tiwala at pananampalataya kay Kristo na hindi lamang na nagligtas sa atin, higit sa lahat nagbibigay ng kapangyarihan para gawin yung kanyang kalooban anumang oras sa ang manglupalop ng Pilipinas o ng ibang mundo at higit sa lahat para sa kanyang kapurihan lamang. Amen? Alam niyo po, I'm not used to singing more than 45 minutes. Kanina medyo, sorry, humingi ako ng pamanin. Hindi ako sanay. Lord, pagod na ako, mayroon pa kaya ako ibubuga mamaya. Pero after ng 45 minutes ng kanta, sabi ko, Lord, na-recharge ako. I am now an overcomer. Napagtagumpayan ko yung aking laman. Ngayon po, siguro sabihin ko, instead na 4, sabihin ko sa music team namin sa church, gawin nyo ng 5. Tapos next year, 6, hanggang sa dumating sa punto na ma-endure na namin ng 10. Na dire-diretso, amen? Kasi lahat naman ng bagay sa mundo ay napag-aaralan. Amen. So, ang instruction kanina, be an overcomer. Here's the meat of the matter. Kanina instruction, but now, it should shift to a declaration. I am an overcomer. Not only be an overcomer, but I am an overcomer. I must live a life not only of belief, but I must live a life of breakthroughs upon breakthroughs upon breakthroughs. Amen. Dumapa man ako, hindi magtatagal, 1 araw lang. Magluksa ka man, hindi 1 taon. Tama na yung 3 buwan lamang. Amen? Ma-disappoint ka man sa tao, well, usually, and oftentimes, na-disappoint tayo sa tao. Alam niyo po, walang tao na hindi nakaka-disappoint. Si Kristo lamang. Kaya nga hindi siya tao eh. Nagkatawang tao, oo. Pero hindi siya nanatiling tao. Pero pag tao, madi-disappoint tayo. Kaduguman natin, mahal man natin sa buhay, beshi mo man, BFF mo man, madi-disappoint ka niyan. Balang araw. Sangayon ba kayo ron sa sinasabi ko? Kasi tao eh. Basta tao, walang 100% na perfecto. Kahit nga apelyido niya, perfecto, hindi yan perfect. Magkakamali yan. Madi-disappoint ka. Pag umasa ka sa tao, marami ka talagang pangihinayangan. Sabihin mo, sayang, ba't ako umasa sa taong ito? Hindi niya na i-deliver yung gusto ko. Pero alam niyo po, kapag natutunan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na mula ngayong taon hanggang sa mga another 20 years ng JB Rim and beyond, tayo umasa lamang ng 100% sa Panginoon. Kahit na po sa 20 years and beyond ninyo, you will still be an overcomer. You will always be a victorious. At sasabihin mo sa demonyo at sa lahat ng kanyang mga padas, mga padala sa Satanas, get away from me, you devil. My Lord and my God have already cast you out. Therefore, get out from my place. You have no more influence in me. You have no more influence in my family. We are victorious. And in time immemorial, patuloy kami magtatagumpay. Sakit. Katawan ko lang ang mapapatay mo. Pero ang kaluluwa ko, nasa kamay ng Panginoong Kristo. Amen. Kailangan may shifting. Meron po talagang hindi lang pagpapaalala, may paglalaban, merong fight. Meron talagang laban na dapat ginagawa tayo every moment, not only every day, every moment. Dito pa lang, may laban eh. Amen. Sasabihin pa ng mundo, kailangan ipaglaban dito. Amen. Andiyan pa ba kayo mga single? Yung mga may balak mag-asawa. Di ba, parang sinasabi, pag mahal mo, ipaglaban mo. Tama o hindi? Tama naman. Pero dapat, ang una mong ipaglaban dito, ay ang Panginoong Jesus na nagbigay din sa'yo ng pag-ibig. Kasi kung wala siya, may pag-ibig ka ba? May pag-ibig ba ako?
Kaya pag tinanong kami mag-asawa, Pastor, sinong mas mahal mo? Sabi ko, sa aming mag-asawa, pinagkasunduan na namin ang number 1 sa aming pong pamilya. Pag tinanong, sino number 1 mo? Sabihin ko, si Lord. Ang pangalawang number 2 lang ang asawa ko. Siya din, ganun din. Hindi ako number 1 sa buhay niya. Ang number 1 sa asawa ko ay ang Panginoong Kristo. At kahit na may mga konting friction and misunderstanding, kindatan lang ako niyan. O, tapos na. Forgiving na kagad and forget. At sinusunod namin prinsipyo na hindi dapat na tumagal ng 24 oras. O yung paglubog ng araw, dapat magkasundo na kami. Kahit na may nagawa akong mali at ayaw niya akong pansinin, reregaluhan ko lang siya. Sabi ko, Han, anong gusto mo? Pili ka. Lamborghini, Ferrari, or Bugatti. Sabi niya, kahit ano. O di, pagka inabutan ko na siya, ito picture pa lang, i-declare na muna natin. Tsaka na yung tunay. Wala na, tapos na. Labing-labing na ulit. Masaya na kami. Di ba? Pag natuto tayong sumunod sa Panginoong Kristo, living a life of belief and breakthroughs are just common and normal. Hindi siya special. Natural lang sa atin na magpatawad. Bukod sa utos ng Diyos, mas masarap ang magpatawad kaysa sa magtanim ng galit. Mas madaling magdala at maglingkod sa buhay na wala kang kinikim-kim na sama ng loob. Amen? Kaya pakisabi sa iyong katabi na natutulog, pinapatawad na kita. Tulog ka pa, sige lang, okay lang. So, an overcomer have qualities or characteristics. So what are the characteristics of an overcomer based on John 16:33? Number 1, one of the qualities of an overcomer, we must know deeply who we are in Christ. Dapat alam natin kung ano yung kalalagayan natin sa mata ng Panginoong Kristo. Hindi ba't mahalaga at minsan, particular tayo, kamusta yung pananamit ko? Kasi mahalaga sa atin yung tingin ng ibang tao. Amen. Hello? Minsan, doon tayo nakasalalay. Pero ano nyo bang mas maganda kung ano yung tingin ng Diyos sa atin? Yung kalalagayan natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, dapat mas malalim yung ating pagkaunawa. Bigyan ko kayo ng synopsis, ng maikli, pero isa-summarize natin, sana makita po sa screen. Ito po yung ating pong identity kay Kristo. Yung ating pong, nung araw na tayo po'y kumilala sa Kanya, in-identify tayo ng Panginoon bilang, sa John chapter 1 verse 12, bilang mga anak ng Diyos. Alam na natin yan. Sa Ephesians chapter 1 verse 5, bilang mga adopted to sonship. Sa Romans chapter 15 verse 7, we are accepted by Christ. Ang sarap kaya na ikay matanggap. Amen? Colossians chapter 2 verse 9 to 10, fullness in Christ. Yan yung pagkakilanlan natin sa Panginoong Kristo. That is our ID. 1 Corinthians 6 verse 17, one with the Lord. Kaisa tayo sa Panginoon. Roma 6, crucified with Christ. Genesis chapter 1 verse 27, created in God's image. Hello? Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya wag na wag niyong paniniwalaan yung nagtuturo kahit sa anumang eskwelahan sa buong mundo na ikaw, kaibigan, ay galing sa unggoy. Hindi totoo yun. Kailanman, hindi naging totoo yun. Pero one time, sa Bible school namin, may classmate akong galing, sabihin na natin, galing sa malayong lugar. Balbon siya. One time, hindi niya namalayan, bukas yung kanyang pinto, naliligo siya. Napadaan kami. Pagtingin kong ganon, lahat pala talaga ng niyang katawan niya, mabalahibo. Buti na lang, hindi ako naging makulit. Talikod ka nga. Tinanong ko siya, nung pagkatapos siya maligo, afterwards, sabi ko, Brad, pwede bang walang mali siya? Sabi ko, walang mali siya, pahawak ng likod mo. Uy, may umbok. Sabi ko, baka may buntot. Alam mo, sabi ko sa kanya, Brad, noong una hindi ako naniniwalang nanggaling tayo sa unggoy.
Pero nung nakita kita, nagduda ako. Baka talagang merong kinalaman at merong lineage. Pero ano niyo po, biro lang yun. Biro lang yun kasi I don't know anong bundok yun, dito banda sa norte. May mga tribo dyan na hanggang ngayon daw mayroong buntot. Sabi nila, hindi ko pa naman nakita. To see is to believe. No, talagang galing sa unggoy. Pero hindi po tayo galing sa unggoy. Galing tayo sa Diyos. Nagkataon lang, yung una nating mga magulang, sinuway, ang malinaw at direktang utos ng Panginoon. Kaya tayo nagkaganito, nagkakasakit, lumuluma, tumatanda, dahan-dahanin ko yung mga salita kasi negative lumuluma, umaamoy lupa, di ba kaya nga nagpapabango, araw-araw, alam nyo, ang disenyo ng Panginoon, hindi dapat tayo naliligo. Kung hindi nagkasalang tao, hindi tayo naliligo. Walang natutulog, lalo na pag Sunday service. Andiyan pa ba kayo? Hindi mo kailangan magpabango. At hindi mo kailangan pumunta sa doktor, kay Dr. Vicky Bello, para lang manatili kang bata. We were designed to be immortal. But when sin entered, at hindi tayo nagbalik loob sa Diyos, ito na ngayon ang resulta. Yung katabi mo. Tignan mo ulit yung katabi mo. Kaya yung ganyan, resulta yan ng sumpa. Sumpa ng kasalanan. Pero yun yung bad news. Ang good news ay, tayo ay tinubos ni Kristo ng kanyang banal na dugo para yung original na design ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan ay maibigay niya starting on this earth at ito ay tutuloy-tuloy sa piling ng ating pong Panginoon. Kailangan alam mo at kilala mo kung ano ang standing mo kay Kristo. 1 Corinthians 12:27, you belong to the body of Christ. 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi nito, you are chosen and holy. Pinili ka na maging banal. Amen? Galatians chapter 3 verse 27 to 28, ikaw ay binihisa ni Kristo. Isa pong pasasalamat ko sa Diyos dahil bukod sa tinuro ng Panginoon through Pastora Judith, ang manifestation ng Holy Spirit sa amin, natutunan din po namin at talagang nagustuhan namin na ang Ephesians chapter 6, which teaches us about the armor of God, medyo mahaba yun. Minsan, di memorize na iba. Meron pa palang shortcut. Kailangan daw natin suotin ang Panginoong Hesukristo. Covered na yun lahat mula ulo hanggang paa. Yun din yung sinasabi ng Galatians chapter 3, verse 27 to 28. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, temple of the Holy Spirit. Kaya nga, tayo bilang Kristyano, inaalagaan natin ating mga katawan. Amen. Ay, paano mahina na? Mga kalalakihan, nagsashampoo pa ba kayo? Sino dito nagsashampoo pa? Anong design? Bakit kinakailangan mag-shampoo? Anong design ng shampoo? Para linisin ang ulo at walang kuto. Tama? Pero ako nagsasabi sa inyo, hindi kinakailangan araw-araw. Ako na nagpapayo. Tingnan yung buko ngayon. Dati makapal to before ng pandemic. After ng pandemic, numipis ng ganito. Dati kahit anong gawin ko sa buko, okay lang Ngayon, isa na lang ang hagod. Ganun na lang. At napagtagumpayan ko na huwag mag-shampoo everyday para hindi na lumipis. No offense meant doon sa mga unti-unti nang lumalapad yung mukha mula dito pa pag gano'n. Okay? Kailangan natin alagaan natin mga sarili kasi templo ng Diyos ang ating katawan. Pag wala akong salamin, sa palagay nyo, ilang taon na ako? Pag wala akong salamin, wala nyo, ilang taon na. Yung totoo lang. Uy, grabe, 21. Brad, alika rito, may bigyan ng jacket yan. Hindi po, 48 na po ako. Pero I still feel what? I still feel 26. Kasi ang kabataan, ang age is just a number. Sa Biblia, ang tumatanda nabubulok katawan, pero ang kaluluwa, forever. Amen? Kaya nga yun ang ating pong ginagawa sa mga taong di pa nakakalala kay Kristo, to win them over to our side, to Christ's side, para sila din makagkaroon ng pangako na one day, yung kanilang katawang panlupa ay magiging perfect. Yes, yun yung isa sa mga natin, trabaho natin, to convince people that Jesus Christ did not only die for everyone, that His blood was not only poured for the Jewish people, but also for the entire world. Ano man ang kulay, ano man ang lahi, ano man ang dialect mo, taga Luzon ka man, Visayas, Mindanao, o kahit sa Bataan. Ang Kristo ng Bataan ay Kristo rin ng North Fairview.
Walang pinagkaiba. At ibabalita natin na dito tumatanda tayo pero sa kabilang buhay, tayo ay may pinakamagandang edad at itsura. Alam niyo po kung anong itsura natin pagdating natin sa piling ng Panginoong Jesucristo? Anyone? Ang ideal po ay 33. Hindi masyadong matanda, hindi masyadong bata. Yun yung pinakasukdulan ng kabataan at ng edad ng isang tao. Paano nasabi ng mga Bible scholars yun? Kasi si Kristo, ganun din. Nung siya pinako sa krus, between 30 to 33 years old, hindi masyadong matanda, hindi rin bata, malakas. Pastor, paano yung mga baby? Pagdating mo sa langit, baby pa rin sila? No. Batay sa mga Bible scholars, yung mga baby magiging 30 to 33 years old. Yung mga 60, 70, 80, babalik sa pagkakabata sa gitna ng 30 to 33 years old. Wala bang amen? Na-imagine mo ba sarili mo kung ikaw yung nasa 50 years old and above, babalik ka sa 30 anyos mo, oh, kay ganda naman nun. Ang gwapo naman nun, amen? Ikaw naman bata, ako nakikita nung kanina sa apo ni Pastor Judith, sumisit ng gano'n, kung ano yung ginagawa ng iba. Di ba? Sabi ko, how I wish na gano'n ulit ako. Di ba? Pag nasa edad ka na kasi ng edad ko na 48, nararamdaman mo na yung hirap ng daliri mo eh. Dati-dati pag nag-basketball ako, 5 laro, kaya ko. Ngayon, isang ganun lang. Hapong-hapo na ako, isang takbo lang na ganun eh. Hindi ko na kaya. Dati-dati wala akong salamin. Ngayon may salamin na, ang hirap na pala. 48 na eh. Pero ito maganda sa Panginoon. Pagdating natin sa kanyang piling, yung ideal age, ideal body natin, perfect pa, tumatagos sa pader, optional ang mag-buffet, hindi tumatanda, optional ang maligo, bibigyan pa niya ng kapangyarihan, may mga gantimpala pa, yun yung package deal na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang kanyang hinihingi lamang, mga kaibigan, mga kapatid, is for you and I to become an overcomer consistently. Tuloy-tuloy lang. Amen? So, one of the qualities of an overcomer is that he knows who he is in Christ Jesus. Number 2, isa pa po sa mga sinabi po ng John 16:33. Tingnan niyo po ito meron akong hinighlight dito na hindi napapansin ng iba. Sabi ni Kristo sa New Living Translation, I have told you all this so that you may have peace for me, in me. So we can never have peace in this world if we are not in Jesus. Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, sa tabi mo lang ako para may peace ako. No. Ang mahigpit na sinabi ng John 16 verse 33, hinighlight ko na nga po, you can only have peace in this world in me. Are you with me? Here on earth, in-expound ng NLT, here on earth, you will have many trials and sorrows. Hindi sinabing few, marami. Bawat taon, bawat buwan, bawat linggo, may pagsubok. Bawat araw nga, mayroong mayroong pagtutunggali. Mayroong talagang stress. Paglabas mo nga rito bukas, papasok ka na naman. Yung mga katrabaho mo, toxic. Another battle na naman yun. Lord, itong katabi ko sa cubicle, kung pwede ko lang i-cast out, ika-cast out ko na in Jesus' name, layas. Hindi pa pwede. Kasi hindi na naman kaluluwa ang involved dun Pati yung katawan at yung pagkatao ng tao. What should we do? Not cast them out, but win them to Christ. Amen? Kaya, despite of all the trials and sorrows, sabi rito ng Panginoon Jesucristo, take heart, be of good cheer in another translation. Be encouraged in another translation. Take heart because I am Nikao. I have Nikao the world. I have overcome. Nagtagumpay na ako sa lahat ng mga pagsubok. By the way, linawin ko. Anong pagkakaiba ng testing, trials, and temptations? May pagkakaiba po yan. Pagsubok at panunukso. Testing and trials, maaring ang source niya ng Diyos. Pero ang tukso, sa diablo yan. Kaya wag natin sasabihin, ay tinutukso ko ng Diyos. God is tempting me. No, God never tempts. But He tests our faith. He permits trials to come our way.
just like Job, para matest talaga kung ano yung laman ng ating mga puso. Tama po ba? So the moment na dumating yung testing, trials, and temptations, ang ating lang pong dapat na kalalagayan sa loob ng Panginoon. Lord, I have no peace right now dahil sa katrabaho ko. Gulong-gulo, utak ko, toxic ito. Lord, grant me your peace. So I enter in your presence. That's what prayer does. When you pray, you are entering in the presence of the Lord Jesus. And when you enter in the presence of the Lord Jesus, you now have peace. Magkakaroon ka ng kalma. Kalmado ka na, kahit nagkakagulo ng lahat, ikaw pa sipol-sipol na lang. Ganun ka na lang. Hallelujah, hallelujah, Lord, magugulo ang mundo. Masaya ako kasi darating na kayo. Samantalang yung mga tao, anong gagawin natin, di ba? Ano ngayon, nababalita na anumang oras, pwede daw tayong girahin ng China. Marami ng mga Pilipino na gusto mag-abroad. Para makaiwas daw sa World War III. Hindi nila alam, pag nangyari yung nakakalagay sa Revelation, saan ka man pumuntang lugar, kahit sa ilalim ng bundok, lalo na sa 7 taong tribulation, yung mga bundok dadapa, mawawala. Wala kang pagtataguan. Kaya nga maraming assumption Ako ina-assume ko rin, pero sana mali ako. Kaya si Elon Musk, gusto niyang pumunta ng Mars. Kasi baka siguro may nagturo o may nakabasa na rin siya na may darating na paghuhukom. Gusto niya makaiwas. Gusto niya pumunta sa Mars. Gusto niya sumama. Meron po talaga, may ticket ngayon ng NASA na binibenta. Yung nga lang, one-way ticket. Wala nang balikan. Akala kasi ng mga uber rich, malalampasan nila or maiiwasan nila yung paparating na paghuhukom. Hindi nila alam, kasama sila doon. Tayo na mga mananampalataya, bago dumating ang sobrang dilubyo, krisis, kukunin na tayo ng Panginoon. Amen? So take heart mga kapatid. The best is yet to come. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Number 2 quality. An overcomer is a worshiper. Alam nyo, minsan itong salitang worship, akala natin yung pagkanta at pag-awit lang, hindi po. Ito po ito ay lifestyle. Buong buhay natin, tayo po ay dapat na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Tingnan niyo po yung kalalagayan ni Job. Sa Job chapter 1 verse 21. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. In another translation, the Lord give it, and the Lord take it away. Anong huling response ni Job? Kahit na gano'n nakakaranas siya ng matinding pagsubok mula ulo hanggang paa, nilayasan na siya ng kanyang asawa, sinusumpahan ng kanyang asawa, namatay ng kanyang mga anak, at pati lahat ng kanyang mga kahayupan, lahat ng kanyang poultry, di ba nawala? Ang sabi niya, kunin niya ni Lord, pati buhay ko, I still praise the name of the Lord. Dapat ganoon tayo May problema man o wala, purihin ang Panginoon. Dahil ang problemang ito, pansamantala lamang, dadaan lang ito, hindi ito magtatagal. Amen? Just like Job, let's pray for the spirit of Job. Whatever happens, we praise the name of the Lord. It's not easy. The idea is not easy, but it's simple. When you are having a hard and tough times, praise the Lord. If you don't know what's happening in your life, in your relationships, at school, and even in the corporate world, just say, purihin ang Panginoon. Pinayagan niya to dahil alam niya, kaya ko to kasi overcomer ako. Kaya the bigger the problem, the bigger the reward. Amen. Kaya magtaka ka kaibigan, pakinggan niyo to na nasa likod. Kapag wala kang pagsubok ngayong 2024, ay magtanong ka na kay Lord, Lord, bakit wala akong pagsubok? May pagsubok man maliit. Isang araw lang, tapos na. Ay magtanong ka, baka ang reward mo, jutay. Maliit lang. Pero pag malaki ang iyong problema at sunod-sunod pa, hintayin mo. Wait, yung pagpapala din, sunod-sunod din at malalaki. Amen? Hallelujah? When you study the Word of God from Genesis to Revelation, all the Bible characters were tested. At lahat sinubok. At yung may pinakamalalaking pagsubok, yun din naman na may pinakamalalaking mga gantimpala galing sa Diyos. Kaya nga nailagay yung kanilang mga buhay
sa salita ng Panginoon. Amen? This is what I believe. Di ba hanggang chapter 22 lang ang Revelations? Hello? Sa chapter 23 is the continuation of the triumphs, of the victory, of the overcomers. Na doon na may ilalagay yung mga pangalan natin. Pangalan ni Pastora Judith Bernardo. Ito yung mga pinagdaanan niya. Ito rin yung mga naging katagumpayan niya. Biruin nyo, masusulat na yung kwento ng ating buhay. Amen? Yun yung overcomer. Ako, I do believe in that. Sa chapter 23, 24, 25, and so on. Ano mang libro yan ilagay. Pag sinulat na ang kwento ng ating buhay, kamusta kaya? May kwenta ba? O puro kwento na lang? Pakitanong nga katabi mo, ikaw, Brad, sis, anong kwento ng buhay mo? Overcomer ka ba? O ikaw ang pinagmumula ng gulo sa bahay nyo? Troublemaker ka? Pagpasok mo, kaya pala tumatahimik ang mga anak mo at saka yung asawa, dahil alam nila kapag ka may sinabi ka at dinusunod, nagwawala ka. Kakasimba mo pa lang naman. Hindi overcomer yon. Alam mo kung anong gagawin mo kapag gano'n? Na medyo nag-iinit na ulo mo, worship the Lord. Katulad ni Job. Magpuri ka. Mas mahabang inis, mas mahabang papuri. Kaya kung mahaba ang iyong inis sa isang tao, gawin mong 1 linggo ang papuri. Biro lamang po. So number 1, know where you are in Christ. And number 2, be a worshiper. Another quality on how to stay as an overcomer, number 3 is to stay intimate with God's love. Alam niyo po, wala nang ibang puwersa sa mundong ito ang hihigit pa sa pag-ibig. Ang tao pag umibig, sasagasaan talaga lahat. Amen ba? Parang hindi kayo kumbinsido. Sino rito yung mga nagmahal na at nasawi? O, di ba? Hindi ka mananatili sa kasawian. Mananatili ka sa Diyos na kayang alisin yung pagkakasawi mo. At iyon ay kanyang i-flip para lalong magkaroon ng mas malalim na pag-ibig. Sabi nga, ayoko kang ikote, pero di ba sabi din nung isang secular na writer, si Shakespeare, it's better to love and lost than to never love at all. Kasi nga ang pag-ibig, puwersa. Siguro pag in-interview ka mamaya, sila pastor at si pastora, ano ang kwento ng kanilang pag-iibigan? Sigurado ako, kulang 1 oras para ikwento. Kami ni Mrs. pag nilagay sa sa record siguro, baka pang MMK yung aming pag-iibigan. Nagsimula pa ng college, roller coaster, on and off. Pero bandang huli pala, kami pa rin. Kung alam ko lang na maganda lahi namin, dapat pala, baby pa lang kami, nag-asawa na kami. Kasi napakaganda na mamuhay sa mundo, na ikaw ay nagbibigay ng pag-ibig, at ikaw din naman ay nire-reciprocate ng love. It's a two-way highway. Amen? God loves us, and we also love God because He first loved us. So stay on that intimate relationship. Manatili ka. It takes 2 to tango. Hindi pa pwedeng one-sided lang yung pag-ibig. Kailangan two-way. Amen? To stay intimate with God's love. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 6, for in Christ, again, nandiyan naman for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. Wala daw halaga. Kung ikaw ay Hudyo or Hintil, sa mata ng Diyos, walang halaga yan. It doesn't matter. All that matters is what? Read it with me. All that matters is what? Is faith expressed through love. So yung pananampalataya, para maging kumpleto at mas ganap at mas makapangyarihan, samahan dapat sabayan ng pag-ibig. Hindi pwedeng pananampalataya lang na walang pag-ibig. Kailangan sabay. Yes, ang pananampalataya lamang ang ating ikasusukat na ikaligtas. Pero pag nilapatan mo ng pag-ibig yun, sa mata ng mga tumitingin sa atin sa labas na hindi naniniwala, malalaman nilang talagang tayo'y tunay na mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig na nakikita nila sa atin sa bawat isa. Now, may rebuke lang ko ng mabilis lang. Gusto niyo bang ipakita sa pastoral ninyo at sa leadership ng church nito ang pag-ibig ng lahat ng membro ng JBRIM? Tandaan nyo to. Number 1, kailangan may initiative. Bago pa iutos, gawin na natin. Huwag nyo nang hayaan si pastoral lang maglilinis o yung mga leaders lang. Dapat lahat kayo. Amen. Ay, mahina. Lahat kayo
Lahat kayo. Kung ano yung pangit, pagagandahin. Kung ano yung sira, aayusin. Kung anong kailangan ng tulong, itanong. Anong pastora, ano pang kailangan sa church? Kailangan pinturahan? Sige, pastora, ako bibili ng ang tawag doon? Ng brush. O ito, isa. Ano kailangan, pastora, sa church? Ako na bibili. Ako na gagawa. Dapat ganun, may initiative. Tanong, mga magulang, hindi ba't natutuwa kayo kapag ang inyong mga anak, bago nyo pa iutos, nagtatanong na, Tay, Nay, ano ang pwede kong iambag? Wala tayong pang-grocery? Ito, Nay, pang-grocery. Mag-grocery ka sa Baguio. Sagot ko. Anak, ano magagawa ng 200? Saan pupunta to? Hanggang kupaw lang ito, grocery pa kaya? Di ba? Biro lang. Kailangan, ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, hindi na kailangan utusan. Panagmamahal, may kusa. Wala ang amen talaga. Ang tunay na nagmamahal, may kusa. At ang kamay, from this hand, nagiging ano yan? Maluwag yan. Asawa ko, di pa humihingi yan. Anak, ay sabi, Han, regalo ko sa'yo. Regalo na, kahit malilit na bagay. Natutuwa siya. Pero one day, hindi lang mga malilit na bagay ibibigay ko, malalaking bagay. Pati sasakyan, magbibigay ako sa kanya. Pero sabi ko, matuto ka muna mag-drive bago ka pagkatiwala yung susi. Pag umiibig kasi, kaya mo ibigay lahat eh. Tama ba? Hello? Kapag mahal, walang mahal. Pero pag hindi mo mahal, lahat mahal. Ay, wag yan, mahal yan. Wag yan sa restaurant na yan. Nako, grabe naman yung menu niya. Burger lang, 500. Ano yan, may ginto. Hindi mo kasi mahal eh. Pag mahal mo, burger lang yan. Wala yan. Gusto ko yung 5,000. Meron ba 5,000 dito na burger? Oh, how I pray to God, Lord, if it's not too much to ask, I want to give my family, especially my wife, things that I haven't experienced yet. Yung papasok ka sa restaurant, sa hotel, hindi mo titignan muna yung menu. Ang titignan mo yung ganda at gusto ng iyong pamilya. Gusto kong dumating sa punto, pag bukas ko ng menu, hindi kaagad yung presyo, tinitignan ko. Ang gusto ko makita at i-order, yung gusto ko doon sa menu, regardless ng price. Hello? Do we not deserve that? Yes, we deserve that. Kasi sabi ng Biblia, hindi ba't binigay nga ng Panginoong Ama ang kanyang bugtong na anak? How much more yung mga bagay na inyong hihingin sa pananampalataya, sa panalangin, hindi niya ba kayang ibigay? Amen? Para saan pa yung prinsipyo at konsepto ng Mark 11:24? Ano ba sabi ron? Maliwanag naman binanggit doon na. Ask and you shall receive whatsoever ang binanggit doon. Ano mang bagay na hiningi mo sa panalangin na may pananampalataya, yun ang iyong matatanggap. Pag hindi pa kayo naniwala, I don't know what will convince you. Na sa atin ang lahat, binigay na ng Panginoon. Ang lahat-lahat. So stay, knowing how much God loves you. Ayaw nang sumunod. Next po. Ayaw. Iyon, tatakpan lang ni Kuya. So stay in God's love. Yun ang pinaglalaban yung pag-ibig natin sa Panginoon Kristo. Nalalaman natin na ang pag-ibig ay ang ating pong kalakasan. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating kalakasan. Say this with me. God's love is my superpower. Mahina. God's love is my superpower. It makes me an overcomer. So yan po ang ilang sa mga qualities. Pang-apat na quality ng isang mananagumpay is not only they stay, but also they stand for the gospel. Patay kung patay, naninindigan yan. Ano mang misyon, bundok man, ibang bansa. Diba? Tumatawid man yung mga bala. Pumunta ka man sa lugar na nakakatakot, madilim, ikaw lang mag-isa, babae ka pa. Hindi ka natitinag dahil alam mo na ang dala-dala mo ay ang ebanghelyo na makapagliligtas sa lahat ng mga tao na nangangailangan kay Kristo. So stand for the gospel. Sabi nga pong paalala ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1, let me now remind you. Sa Tagalog, hayaan yung palalahanan ko kayo. Alam nyo, si Apostol Pablo, paulit-ulit yan sa lahat ng kanyang sulat. Sa Bagong Tipan, makikita ninyo, mababasa ninyo yung salitang ipinapaalala ko sa inyo.
Yung mga binanggit ko noon. Ito, ganun din sa Korinto, na alam naman natin ang mga mananampalataya sa Korinto, magugulo, mga pasaway. Inulit-ulit ni Apostol Pablo, let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you will stand firm in it now. Kulang lang yung word na now. Paul is encouraging the believers in Corinth, don't stop what you've started. Huwag kang titigil sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, magpatuloy ka. Yung mabuting balita na ibinabahagi mo sa ibang tao, na kahit minsan hindi ka pinapansin, ituloy mo lang. Pag ang isang tao hindi ka pinansin, go to the next one. If that person rejected you, go to the next one. Ang trabaho lang naman natin, magbahagi ng salita ng Diyos eh. Hindi natin trabaho ang pilitin silang maniwala at manampalataya. It's on them. Ang ating job, ang ating design as an overcomer is just to tell somebody. And let me confess, I am just a nobody who is sharing to everybody that there's somebody who can save anybody and His name is Jesus. Yun lang yung trabaho natin, pamalita, yung ginawa ng Diyos. At yung transformation na natanggap natin, nagbago tayo. So, dearly beloved in the Lord, stand. As an overcomer, stands firm for Christ, even in the face of opposition. Kahit na po na marami ang tumutiligsa sa'yo, katulad na na-experience ko mahabang panahon na ang daming tawag sa atin, alam nyo ba? Minsan tinatawag tayong burn against. Sunog daw. B-U-R-N, burn against. Minsan kinukutsa pa tayo, ay huwag nating kaibiganin si Jose. Jose Angelo kasi pangalan ko eh. Jojo lang for short. Huwag nating kaibiganin niyan si Jose. Lalagpas ng langit tayo niyan kapag kinasama natin siya. Ay mga ganun bang insulto? Kayo, ano naman narinig ninyong insulto? O mga bulong-bulungan sa inyong opisina, sa campus, o kahit sa kapitbahay ninyo? Bakit kapag kayo ay nagtatagpo ng lakad, biglang iiwas? Isipin mo na lang, baka may utang, kaya umiwas. Di ba? Marami tayong narinig na ganyan. Nung una, tinatablan ako eh. Pero ngayon, naunawaan ko, kung paano kinutya si Kristo, sigurado rin ako na ako din ay kukutsain. So regardless, ano man ang sabihin ng tao, regardless ng opposition na aking na ating maranasan, we should stand firm. Amen? Nalala ko yung kwento ng aking asawa, 20 long years, na pinag-pray niya ang kanyang buong pamilya. After 20 long years, tsaka lang tumanggap ang pamilya niya sa Panginoon. And after that, kasama na namin na aming pamilya na naglilingkod sa Diyos. Nagsimula lamang yung sa college, nung nandun pa ang aking asawa sa isang kilalang malaking simbahan doon sa Manila. At tuwing uwi siya ng gabi, sabihin sa ng kanyang tatay, umuwi ka pa. Ano ka ba? Babae o lalaki? Babae po ako. So minsan pinagsasarahan siya ng gate. Dahil sa Bible study, sa mission, sa outreaches. Babae ang asawa ko pero naninindigan sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Hindi dapat ikinahihiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kasi marami sa atin, Sunday Christians lang. At nahihiya tayo na makilala bilang mga tunay na Kristiyano. Ako nga dati, high school, nahihiya ako na tawagin ako born again kasi nga hindi ko pa alam eh. Hindi pa ako malalim sa pananampalataya. Pag magpe-pray ako sa food court ng SM, titingin muna ako sa paligid ng ganun. Bago kumain, sabihin ko, thank you Lord. Nagpunas ng kunyari ng panyo. Pero ngayon, walang hiya na ako. Akit ako minsan sa bus, makangaral. Mga kaibigan, nandito po ako ngayon, hindi para manghingi ng pera. Wala kaming dalang supot. Pero ang dala-dala namin ay ang Ebanghelyo ng Panginoon Kristo na siya magpapabago ng sino mang tao mananampalataya sa Kanya. Malapit na pag sa bus ngayon, walang hiya na ako. Yung bus niya, sabihin ko ng driver, Kuya, mangangaral lang kami, mabilis lang ay pagpapray namin ngayon. Tapos hindi kami manghingi, kami pa magbibigay. Ang estilo namin noon sa bus evangelism, kukuha kami ng pamphlet, flyers, anong tawag doon? Brochure.
Para malaman ng iba na talagang kami namimigay, ginagawa namin, nag-stapler kami ng tigbe-20 sa likod. Pag abot namin sa mga pasahero, sabihin namin, Kuya, ate, basahin mo to hanggang dulo. May blessing hanggang dulo. Tapusin mo lang. Minsan nag-gugulat sa pagbasa, 20. And this was what? This was before pandemic. Gugulat sila. Binabalik nila minsan sa amin yung pamphlet. Sabi na, hindi, para sa inyo po yan. Para sa inyo. Eh ngayon parang gusto kong i-revive. Lagyan ko kaya, Lord, ng $100 sa likod ng pamphlet. Ilang kaya ang kukuha? Pero kailangan ko ng donors. Amen? O wala nang taas ng kamay. Di ba? Ganun po, talagang, alam niyo, pagbaba namin ng bus, grabe yung aming pakiramdam. Iba. Iba yung hindi mo kinahiya ang Panginoon eh. Tapos nagbabahagi ka pa. Kasi simple lang naman ang witnessing eh. Just share what God did to you. What you are before and what you are now. Ang ikukwento mo lang yung transformation mo. Ang ikukwento mo lang si Kristo na may kwento ang kanyang buhay, hindi yung buhay natin. Kasi dependent tayo sa gagawin pa rin ng Panginoon. At wala na akong oras, sumisenyo sa aking asawa, panglima, na quality ng overcomer, depend on Christ's life. Tapusin ko na po dito. 10 po ito, pero tama na yung 5. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1, verse 9, Indeed, we felt that we had received the sentence of death, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Amen? Tayo po ay manatiling nakadepende sa kakayanan, kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. So we must learn how also to rely, not only stay, but also to rely. Because an overcomer relies on Christ's power and authority. Can I hear an amen? Ang mananagumpay ay nakadepende sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoong Hesukristo. Wala tayong kapangyarihan, mga kaibigan, mga kapatid. Wala tayong otoridad maliban na kay Kristo lamang. Siya ang nagbibigay, siya ang nagda-download sa atin ng kapangyarihan at ng authority. At palalahanan ko po kayo kasi involved na rin po kami, katulad ninyo, sa deliverance ministry. Glory to God. Masayang mahirap ang deliverance. Mabilis ka na ikukwento, dati-dati po, nung hindi pa kami sanay at kami po ay wala pa pong alam sa deliverance ministry, inabot kami ng 3 oras. Isang pasyente lamang. Tapos tatawag na kami, dahil pagod na kami. Sabihin namin, Pastora Judith, we need reinforcement. 3 oras na kami mahigit. Ayaw po rin lumalis ng masamang spirito. Here comes Pastora Judith. Pagdating pa lang doon, wala pang 5 minuto. Tapos ang usapan. Sabi namin, Panginoon, ba't ngayon nyo lang? Pinaisip sa amin tumawag ng reinforcement. Kumbaga kami ay mga private, yung tinawag namin general. Sana kanina pa pala, tinawag na namin. Kasi nag-rely kami sa kakayanan namin. Akala namin, palakasan na ng sigaw. Demonyo! Yan, nagising na katabi, nagising na. Hindi ka demonyo, kaibigan. Hindi ikaw. Kasi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, kahit nga ibulong mo lang get out. Tayas na. Kasi may otoridad. Bulong lang. Kaya nga nung encounter, nagulat ako sa pagkilos ng banal na espiritu The cross pa lang yung subject, hindi pa Lord, sabi ko lang, wala pa naman akong kinakast out. Bakit nagmamanifest na yung banal na espiritu? So all glory to God. Kasi ang overcomer, ang mananagumpay, hindi nakasalalay sa galing natin, sa lakas natin. No. Sa talino natin, hindi. Sa kapangyarihan at otoridad ng Panginoon. Here's a reminder. About deliverance ministry. Yes, we can cast out demons. But remember this. We cannot cast out bad character, lack of self-discipline, or commitment problems. Anong gagawin natin? You should crucify it. We cast out demons, but we must crucify ourselves. Kasi minsan sa loob ng iglesia, walang problema sa doktrina, walang problema sa manifestation ng banal na espiritu, pero may nag-aaway. Hindi dahil may demonyo yung kaaway, kundi ugali niya na yan, na hindi niya pa nasusuko sa Panginoon.
Oh, di ba mamaya may handaan? May handaan ba, Pastora Judith? May handaan. May mga Kristiyanong kilala, hindi dito hindi taga dito, hindi taga sa amin, sa ibang simbahan. Tinuturo ito na kinakailangan may self-discipline. Pero pag may handaan na ibang, grabe, naglalabas na yung mga bayong. Kakanta na si Sharon. Balutin mo. Ang ganda na lang na. Di ba? Ugali yun, hindi naman demonyo yun eh. Nakasanayan kasi natin all throughout the years. Hello? Yun yung kinocrucify. Amen? Yung masamang ugali. Ano pang masamang ugali? Yung nalilate tayo. Amen? Ugali yan, hindi yung demonyo. Hindi mo pwede kaso. In Jesus' name, I cast you spirit of tardiness. Hindi naman spirito yan eh. Ikaw yan eh. Kasi naman Sabado pala ng gabi, ang bagal mo ng kumilos, parang slow motion eh. Di ba? Akala mo nag-strut ka pa. Ganon-ganon ka pa. Di ba? Nagbe-break dance ka pa. Ugali mo lang yan. Bilisan mo. Sabado pala ng gabi, ihanda mo na. Yung relo, yung pomada, ano pa ba? Nahanda. Yung pustiso, ilatag mo na. Para linggo ng umaga. Di ba? Handa ka na, purihin ng Panginoon. Paritin dito, masaya-masaya ka. At tumalong-talong ka pa rito. Bakit? Walang malalaglag. Handa eh. Hindi mo nakalimutan yung belt mo. Amen. Pakasabi sa iyong katabi, ipako muna yung ugali mo. Pako muna yan. Crucify na. Yung lack of self-discipline. At yung words na, ayoko pang magpakasal kasi I'm afraid of commitment. Sino ba nasusunod? Si Lord o ikaw? Pag niloob ni Lord na siya na ang mapapangasawa mo, wala ka na dapat argumento, siya na. Ay parang ayaw ng mga single. Hahabaan ko to, sasabihin ko pa yung 7, 8, 9, and 10 para lalo kayo magutom. Sino itong gutom na? Yung totoo. Sino taas ng kamay? Sino yung gutom na? Yung totoo. Hindi pa gutom. Ay, tutuloy ko pa. 10 ito eh. Number 5 pa lang ako eh. Sino yung gutom na? Taas ng kamay. Totoo. Oh, isa lang, 2, 3. Yung iba, nahiya kayo? O, ay, 6. O, sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo, huwag ka mag-alala, lilipas din yan. So, reminder ito mga kaibigan. And to sum the 5 qualities on how to activate the spirit of an overcomer, eto po siya. So, the stage has been set. Go ahead and follow the basic lang po ito, basic steps to be an overcomer. Gusto niyo na advance? Next time, pag in-invite ako. Ito po siyang 5. Number 1, know who you are in Christ. You are not only an overcomer, mga kaibigan. So every day you declare, I am an overcomer. Say it with me, I am an overcomer. Dagdagan mo, I am a worshiper. I am a deliverer. I am a son and daughter of Christ. I am an heir of the kingdom of God. Dapat yun yung mga dinideklara natin araw-araw, hindi yung mahirap ako, kawawa naman ako, puro ako. Nakalimutan mo yung kalalagayan mo, yung katatayuan mo sa Panginoong Kristo. Ang tingin niya sa iyo, mananagumpay. Ang tingin mo sa sarili mo, ang napakaliit. Mali yun. Araw-araw, pag harap mo sa salamin, mananagumpay ako. Pag lalaki ka, guwapo ako sa mata ng nanay ko. Ganun. Yayaman ako. Papagaling ako. Patino ka ng patino. Paayos ng paayos. Di ba? Kung ako man ay mamatay, sabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ano naman ang mangyari? Sa Panginoon ako, whether here on earth or after life, sa Diyos ako. Dapat ganun lang ating ganun lang ating pong sigaw ng ating kaluluwa every day. Number 2, be a worshiper. Dati hindi po ako ganito. Ang worship ko noon, nakaganito lang. Talaga, stiff na stiff. Bawal sa amin ng gumalaw ng konting ganun lang. Sinisiko ako ng pastor ko, huwag ka sumayaw. Sayaw na ba yun? Gumalaw ka napaindak lang ako ng konti, sayaw na ba yun? Pag ganun taga kami, tindi. Number 3, stay intimate with God's love. Number 4, stand for the gospel. And lastly, depend on Christ's life. Yan 5 yan, mga kaibigan, basic. Sabi mo, basic. And when you don't know the basic, you will be sick. Kaya ang aking pong hamon sa lahat ng mga J. Berim family, sa lahat ng mga leaders ng iglesyang ito, bukod sa kami po, on behalf of ACC, ay nagpupugay sa inyo, nakikisama sa inyo pong ika-20th anniversary. Naniniwala po ako, I am talking to overcomers. Amen?
I am talking to future leaders of this church. I am addressing not only heirs to the kingdom of God, I am addressing the next leader of leaders of this church na maninindigan, na magiging consistent, mamahalin ng Diyos ng higit sa kanyang buhay, at anuman ang sumagupa na pagsubok, anumang sumagupa ng mga problema, ay iyong hindi ka basta iiyak, sabihin mo, problema, layo ka sa akin. Pinapalayas kita kasi masigit ang aking Diyos. Kaysa sa problema. Mas palakihin mo ang Panginoon kaysa sa problema mo, kaibigan. Siya dapat ang iyong ang hinga mo ng tulong at araw-araw palalanan ng iyong sarili. Hindi lang ako mananagumpay, ako rin ay eredero ng mga pagpapala ng Panginoon na paparating na. Amen? Amen? So, can I minister to you today? Can you permit me to minister to you by standing up and putting your right hand to your heart? Let me pray for you. And remind ourselves na sa mundong ito, maliit ang tingin nila sa atin, pero sa mata ng Diyos, napakalaki ng ating potensyal. So let me pray for you and believe wholly, faithfully, with love and with power, that you are not only an overcomer, but God has designed each and every one of us on a specific niche, on a specific calling, on a specific design na kapag tinindigan mo, kaibigan, diniskubre mo, at iyong hiningi sa Diyos, Panginoon, kung ito ang kalooban ninyo, empower niyo po ako. Bigyan niyo ako ng skill sets, ng inyong talents at ng giftings upang ang lahat ng inyong nais ay mangyayari sa aking lifetime. Lagay mo iyong kamay sa iyong kanang dibdib at sabihin mo, Panginoong Jesus, sa hapong ito, aking pong muling binubuhay, nire-revive, ina-activate ang aking divine potential na tanging sa inyo lamang nanggagaling. At mula sa umagang ito, ang aking isip, ang aking puso, at ang aking galaw ay magsasabay-sabay in synchronicity upang magawa ang inyong kalooban at tanging gusto nyo lamang. Panginoong Diyos, ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi din ako ng tawad at paglilinis sa aking buhay. Kung meron man, Panginoong, mga balakid, kasalanan, at mga nakatakip na hindi sangayon sa inyong salita, ngayong umaga, Panginoong Diyos, ako po ay inyong patawarin sa pamamagitan ng inyong biyaya. At mula sa araw na ito, babaguhin nyo ang aking perspective na ako ay angat sa marami dahil kayo ay nasa sa akin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, take me 100%. Use me for your glory, for your honor, until you return. In Jesus' name. Ako na lamang po mananalangin kasama ng pagbasbas sa 20th anniversary ng Jesus the Blessed Redeemer International Ministry. Father, thank you for our prayers. You have enabled us to say those words from our hearts. We can never do or accomplish anything that is beyond your purpose. Lord, thank you for reminding us that we are not only a future people, but we are also a present people, empowered by the Holy Spirit. And right now, you have reminded us that we are not only prayer warriors, deliverers, we are not only leaders, we are not only preachers and pastors, but most especially, Lord God, we are overcomers because of the Lord Jesus. And we take the Lord Jesus example because He is our ultimate He is the ultimate overcomer. Kaya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, naniniwala kami, Panginoon, ang katagumpayan ay parating nasa sa amin. Dahil pinangako nyo na ang tagumpay na ito bago pa man kami ipinanganak. Kaya salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, pagpapala, and thank you in advance sa mga paparating nyo pa, Panginoon, mga breakthroughs upon breakthroughs, miracles upon miracles. Thank you, Lord, because these are not only words, but these are words that have divine power.
not only to cast out demons, but also to cast down strongholds. And being an overcomer is also power, divine power that comes from you. By your authority and by your blood, we will vanquish any problem, any testing, any trials, and even temptations from the devil. At alam namin, Panginoon, ang lahat ng aming lahat ng mga bagay na narito sa lupa ay aming po, Panginoon, kakayanin kapag kayo ang siyang nagkaloob ng inyong kapangyarihan at pag-ibig at biyaya sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, for taking care of everyone. Thank you for another year that you have blessed this church of the Jaberim family. We welcome more decades to come until the day that you come. Wherever they are, Lord, hindi lang sa Pilipinas, even abroad, we declare, we proclaim, and we pray na inyo pong palalakasin, bibigyan ng matalas na pag-iisip, malakas na pangangatawan, mas mahaba pang buhay si Pastora Judith at lahat ng leadership ng iglesyang ito at ng bawat Jaberim branches all over the Philippines and beyond. We will see at magmamanifest, Panginoon, hindi lamang ang banal na Espiritu, kundi yung mga bagong buhay sa lahat ng panahon. Salamat po, dakilang Diyos. Kayo po ang siyang dapat na may taas sa aming kalagitnaan, magpakailanman. Sa inyo lamang ang papuri, ang pagsamba, ang pagdakila, at ang lahat ng luwalhati. Ang lahat pong ito ay amin pong samot dalangin at nagpupugay kami sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming Diyos, tagapagligtas at ultimate overcomer. This we pray in your Son's name. Everybody say, Amen.